tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong tagapangulo ng Philippine Federation of Bakers Association sa katauhan po ni Ginoong Lucito Cachito Chavez. Cachito, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Morning po, Sir Chito. Good morning, John. Good morning, Drew. Kamusta na po ang ating tinapay, Cachito? Ay sa awa naman ng Diyos, nakakapag-bake pa tayo ng tinapay gabit umaga. Patuloy pa rin tayo nagsisilbi sa mamamayang Pilipino. Apo. Hanggang kailan po kakayanin ang inyong hanay na hindi magpatupad ng pagtataas presyo po? Alam mo, nakiusap ako noong mga nakaraang araw sa industriya na magtitinapay. Maging ito'y maliit man o malaki na sana naman ang tradisyon ng industriya na huwag agad itaas ang tinapay sa gitna ng krisis ay atin muling gawin. At ito muli ang aking pakiusap, yung responsible price adjustment po sa industriya ng pagkain, lalo na sa tinapay. Atin po sana itong gawin para hindi naman masaktan. Ang mamamayang Pilipino na ngayon ay nagsasaper na sa taas ng ating enerhiya. Patuloy po tayo nakikiusap. Tayo po'y nagpapasalamat sa maliit at malaking bakery na patuloy na sumuporta sa ating panawagan. At sana po na ituloy natin kahit man lang hanggang katapusan ng Marso na huwag galawin ang presyo ng ating mga produkto at pag-aralan nating maigi kung magkano naman ang ating igagalaw kung sakali na ito ay ating i-adjust ang presyo ng ating mga price tag. Yan po yung kasunod na itatanong ko, Cachito, with your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan, kabalitaktakan. Dahil kausap lang namin kanina si DTI Secretary Roque at ang pakiusap nga niya, 30 to 60 days ang sinasabi ng mga kumpanya na kaya pa. So kayo nyo po ba hanggang katapusan lang ang kakayanin ninyong hindi magtaas presyo, Cachito? Medyo mahirap yan sa bakery industry sa kasalukuyang pagkataas ng presyo ng ating mga bilihin, kasama na riyan ang enerhiya, yung diesel fuel. Pero kahit papano, sabi ko nga, itinutulak ko ang responsible price adjustment. Ito'y isang regulasyon sa ating sarili na tayo na mismo magkwenta sa gitna ng crisis, na hindi natin inabuso ang ating kapatid na Pilipino. Tayo po ay nasa industriya ng tinapay. Napakahalaga po dito. Tayo po'y magpairal ng ating konsensya sa pagpipresyo ng ating mga produkto dahil sa panahong ito, ang pakikipagtulungan po ay napakalaking bagay para hindi tayo masyadong apektado. Pwede bang yung panawagan mo na yan, Cachito, extend mo pati sa mga may-ari ng mga kumpanya ng langis? Oo. Sila kasi ang unang-unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng price adjustment. Anyway, Cachito, hindi naman po problema ang kumbagay kalidad at sukat ng inyong mga produkto sa pagpigil nyo na hindi itaasan ang presyo nito, Cachito. Iyan ang ating isinisigurado. Unang-una yung mga malalaking bakery, standard ang formula niyan. Yung mga maliliit na bakery, ganun din yan. Pakakaiwasan po natin na magkaroon ng problema ang kalidad ng ating mga produkto dahil sa panahong ito ng crisis, napakahalaga na ang mamamayang Pilipino ay makakain ng wasto at tamang nutrisyon sa pamamagitan ng ating timplada ng ating mga tinapay. Ako'y naglakad-lakad sa supermarket the other day at napansin ko na wala namang gumagalaw pa sa presyo ng mga tinapay natin na ginagawa ng mga malalaking bakery. Ako'y nagpapasalamat dito. Ako'y natutuwa. Pero John, Drew, ako lang ay may gustong iparating sa Department of Energy at sa Department of Trade. Kung sakasakali ba, hanggang kailan ba itong ating mga panggatong na LPG? Gaano ba ang itatagal nito? Dahil karamihan sa gumagagatong na maliliit na bakery sa kanilang paggawa ng tinapay, LPG ang ginagatong. Exactly. Ito ba'y may kasiguruhan? At kung magkaroon ba ng shortage, ano ba ang plano ng DOE sa mga bakery, sa mga may bahay? Paano ba ito gagawa ng isang maganda at tamang sistema para makarating at magkaroon ng assurance ang mga panadero na hindi kami mauubusan ng LPG? Pagdating naman sa diesel fuel, ibig kong ipaabot sa DOE at sa DTI, may mga bakery po na gumagamit ng diesel fuel, lalong-lalo na po yung malaking bakery.
medyo nahihirapan kami na subahod dahil may dala kaming container. Baka akala'y i-hoard namin ito. Sana'y magkaroon ng malinaw na direktiba ang ating pamahalaan na basta bakery ka at may patunay na ikaw ay gumagamit ng diesel fuel, pwede kang magdala ng container sa mga gasolinahan. Opo. Okay. Opo. Kachito, eto, exactly. Ang bilis sumagot ng DOE, oh. Sagot na? May sagot agad. Tara, gising na si Secretary. Akalain mo. Pakinggan niya. 23 days po na lang ang itatagal ng LPG. Supply. Nationwide po ito as of March, actually, as Kulang of isang March buwan na. 20. Kulang Isang buwan na lamang po, Kachito, ang itatagal. Ang LPG po ang pinaka nanganganib na unang Mawala. maubos, Maubos. Kachito. Pagpatak ng crisis, 2 linggo ang nakaraan, agad ako'y nagpahayag at nagsabi sa Department of Trade dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makaugnayan ng DOE na kung dumating sa ganitong panahon, alam mo nung mga nakaraang taon, na ako'y bata pa sa industriya ng tinapay, ako'y tagapagsalita na rin, nagkaroon ng mga shortage sa LPG. At ito yung aking tinangangabahan ngayon. Sana ang DOE, ang Department of Trade, may malinaw ng paraan. Paano ba makakarating sa mga maliliit na bakery ang ginagatong ay LPG sa kanilang tinapay, sa pag-bake nila sa kanilang mga oven? At ito naman ang inyong asahan po sa industriya namin. Kami po'y gumagawa na ng mga paraan para makatipid sa kuryente, makatipid sa aming panggatong, makatipid sa aming mga LPG. Halos alam po namin ang sitwasyong ito noong mga nakaraang panahon. Kaya sana po assurance lang ng ating pamahalaan. Paano makakarating sa maliit na magtitinapay ang LPG kung sakaling magkaroon ito ng shortage? Opo. Kachito, kung sakali man na kung magkaganon man, although yung ibang mga magtitinapay, gumagamit talaga, no, pugon. Mga panggatong nila, kahoy talaga, no? Ano yon, majority ba? Pwede tayong bumalik sa ganon? Gaano kalaki ang magiging epekto niyan sa production po natin? Alam mo ba na sa pagkaalam ko, hindi ko alam kung ako'y tama, pero nung late 80s, hinuli na ako'y pugon pa noon. Kaya ako'y nag-convert sa LPG and diesel fuel. Bawal igatong ang kahoy. Kaya etong panahong ito, paano ang ating mga alternatibong paraan? 2 lang ang panggatong sa sa industriya ng tinapay. Diesel fuel at LPG po. Right? Wala na talaga yung mga pugon-pugon na ano. Bawal na talaga, Kachito. Pwede naman ang pugon na John Drew. Ngayon ito, ang ginagawa dito, diesel fuel ito. May mga alam ako dyan na pugon ang ginagamit, pero ang Diesel. gatong nito is diesel fuel. Okay. Alright. Sabi lang na pugon. Wait. So anong last resort ng hanay ninyo, Kachito? Assurance po at pagtitipid naman kami sa aming hanay. Sa mga susunod na araw, magpapalabas po tayo ng ilang mga tips kung paano ang maliit at malaking bakery ay makakagawa ng kanilang pamamaraan para makatulong at makapag-conserve ng enerhiya. Pero pansamantala, ay hinihiling namin, una, yung kahilingan namin, yung LPG, if there is a shortage nga po, paano hindi ba titigil ang industriya ng tinapay? Pangalawa, in the case of diesel fuel, sana po ay magkaroon ng maliwanag na guidelines ng isang panadero ay pwedeng pumila sa mga gasolinahan, dala ang kanyang container na lalagyan ng diesel fuel at dala naman ang patunay na siya ay may-ari ng isang bakery na gumagamit ng diesel fuel. Alright. Kachito, meron bang mga nagsara na mga panaderya, mga tindahan? Sa ngayon, wala pa. Pero kung patuloy na ito ay magkakaroon ng ganitong sistema, yung pagtaas ng presyo, paghirap ng ating mga panggatong, nanganganib ang mga maliliit na bakery. I was talking about the community bakery. Una, maliit ang PC ng mga ito, maliit ang puhunan. Pag ito minsang natamaan ng isang malakas na agos ng pinsala sa pamamagitan ng ekonomiya, titiklop ang maliliit na bakery. Kaya ako'y nakikiusap sa ating pamahalaan, isang malinaw at magandang patakaran po
para maintindihan namin sa aming hanay ano bang aming gagawin kung sakali. Kami naman po ay gumawa ng paraan sa tradisyon ng industriya na huwag agad itaas ang tinapay sa abot po ng aming kakayahan. Right? Sa inyong pagkakataon, Chito, baka may karagdagan ka pa pong panawagan. Go ahead, Sa sir. mga consumer din po, baka meron kayo panawagan. Sana po'y maintindihan tayo ng industriya, kapatid ko sa industriya ng pagtitinapay, responsible price adjustment po tayo para nang sa ganun na may makatulong tayo sa pamahalaang Pilipino at sa ating mga kapatid na kumakain ng tinapay sa araw-araw. Alright. Thank you so Salamat much, po. Chito. Good luck at ingat po. From time to time, abalahin ka namin for update sa inyong hanay po. Thank you, sir. Ingat. Good morning. Salamat po, God bless. Thank you. Salamat po. Alright. Si Ginoong Lucito Chito Chavez, ang Pangulo po ng Philippine Federation of Bakers Association o PFBA, na